Bumuhos ang malakas na ulan, tila galit na humahampas sa bubong ng isang itim na luxury SUV na marahang umuusad sa isang makipot at bahaing eskinita. Ito ang uri ng kalsada sa isang barangay, kung saan mas marami pa ang lubak kaysa sa patag na semento. Umaapaw ang mga kanal ng kulay tsokolating tubig at ang mga lumang bisikleta ng mga bata ay nakasandal sa mga nagbabakbak na pader dahil wala ng ibang mapaglagyan. Sa loob ng sasakyan nakaupo ng napakatahimik si Richard. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapatong sa kanyang hita. Ang kanyang kurbata ay medyo maluwag na at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa paningin ng publiko si Richard ay ang perpektong larawan ng kapangyarihan at tagumpay. Isa siyang lalaking nagpapatayo ng mga gusali, nagmamay-ari ng isang kumpanyang may libo-libong empleyado at may pangalang kayang magbukas ng mga pintong hindi man lang nakikita ng mga ordinaryong tao. Ang kanyang buhay sa Forbes Park ay isang palasyo ng karangyaan. Ngunit sa mga oras na ito, sa loob ng sasakyan, sa gitna ng maruming eskinita at walang awang ulan, mukha siyang isang lalaking nilalamon ng matinding kaba at pagsisisi. Tumingin ang kanyang tahimik na driver sa rearview mirror. Sinabi nito sa mababang tinig na halos 6 na minuto na silang nakaparada at nagtanong kung nais ba nitong umikot muli. Isang patag at malamig na pagtanggi ang isinagot ni Richard. Ang salitang iyon ay tila matagal nang nakabara sa kanyang lalamunan at napagod na sa paghihintay. Tumingin siya sa bintanang pinalabo ng ulan. Nakita niya ang isang maliit na bahay. Ang pinturang dilaw nito ay nagbabakbak na sa mga gilid at ang kalawanging tarangkahang yero ay medyo nakahilig sa isang banda. May iisang paso ng pulang bulaklak na nakapatong sa sementadong hakbang, pilit na lumalaban at nananatiling nakatayo sa kabila ng hagupit ng bagyo. Nasa loob ng bulsa ng kanyang mamahaling jacket ang isang nakatuping papel. Ilang beses na niya itong binuklat at itinupi nitong mga nakaraang linggo hanggang sa halos mapunit na ang mga gilid nito. Kinuha niya ito at tinitigan ang pangalang nakasulat doon. Melissa, ang pangalang ibinigay sa kanya ng pribadong investigador na si Dennis, isang taong binayaran niya ng malaking halaga upang hanapin ang isang babaeng pinilit niyang kalimutan sa loob ng 9 na mahahabang taon. Si Melissa ay ang dating kasambahay sa kanyang mansyon. Ang babaeng umalis isang umaga ng Martes nang walang paalam, walang sulat at hindi man lang kinuha ang kanyang huling sweldo. Ang babaeng kanyang tinalikuran pagkatapos ng isang gabing pareho nilang pinagsisihan. Ibinalik ni Richard ang papel sa kanyang bulsa. Idiniin niya ang kanyang mga daliri sa kanyang noo at pumikit ng mariin. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na naparito siya para sa isang simpleng dahilan, isang paghingi ng tawad. Tinrato niya ng masama si Melissa noon, hindi sa pamamagitan ng pananakit na pisikal, kundi sa uri ng kalupitan kung saan ang mga taong may kapangyarihan ay nagpapamukha sa mga ordinaryong tao na sila ay parang mga walang kwentang kasangkapan lamang. Nang pumanaw ang kanyang asawang si Camille, 2 taon na ang nakararaan, naiwan si Richard na mag-isa sa malaking mansyon. Pinaligiran siya ng lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera, ngunit uhaw sa mga bagay na hindi nabibili. Doon nagsimulang bumalik ang mga mukha ng mga taong nagawan niya ng kasalanan. Ang mukha ni Melissa ay tila isang tahimik na pagkatok sa pintuan ng kanyang budhing akala niya ay matagal na niyang naisara. Huminga ng malalim si Richard at binuksan ang pinto ng sasakyan. Agad siyang sinalubong ng matalim at malamig na ulan basang-basa ang kanyang mamahaling polo sa loob lamang ng ilang segundo. Nagmamadaling lumabas ang kanyang driver, dala ang isang payong ngunit itinaas ni Richard ang kanyang kamay upang pigilan ito. Nais niyang maglakad ng mag-isa. Bumaon ang kanyang sapatos na Italiano sa maputik na kalsada, ngunit hindi niya ito inalintana. Nararamdaman niya ang mga mapanuring tingin ng mga kapitbahay na nakadungaw sa kani-kanilang mga bintana
Nagtataka kung bakit may isang bilyonaryong naglalakad sa kanilang looban. Tinulak niya ang kalawanging tarangkahan at humakbang paakyat sa maliit na sementadong hagdan. Itinaas niya ang kanyang kamao at kumatok ng mariin sa pinto. Ang tunog ng kanyang pagkatok ay halos lamunin ng ingay ng malakas na ulan. Naghintay siya at pagkatapos ay kumatok muli. Mula sa loob, narinig niya ang maingat at mabagal na mga yabag. Ang uri ng paglalakad ng isang taong sumisilip muna bago magbukas ng pinto sa mga hindi inaasahang bisita. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Melissa. Siyam na taong mas matanda, mas payat kaysa sa kanyang naaalala at may mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang buhok ay mahigpit na nakatali sa likod. Nakasuot siya ng isang simpleng pambahay at may hawak na basahan, tila na abala sa ginagawa nitong paglilinis. Nang magtama ang kanilang mga paningin, mabilis na nawala ang kulay sa mukha ni Melissa. Tila ba gusto nitong himatayin sa sobrang pagkabigla. Bumuka ang kanyang mga labi, ngunit walang lumabas na salita. Binigkas ni Richard ang pangalan nito nang may matinding pag-iingat ang kanyang tinig ay nanginginig dahil sa lamig at kaba. Inamin niyang alam niyang biglaan ang kanyang pagdating, ngunit nanindigan siyang kailangan niya itong gawin dahil may utang siyang paliwanag. Hindi pa man siya natatapos sa kanyang sasabihin, narinig niya ang mabilis na mga yabag mula sa madilim na bahagi ng bahay. Isang bata ang tumakbo palapit sa pintuan. Isang batang lalaki, humigit kumulang 8 taong gulang nakasuot ng medyo kupas at malaking pulang t-shirt. Ang kanyang muka ay maaliwalas puno ng kuryosidad, nalikas sa mga batang hindi pa naturuan ng mundo na maging mapagmatyag. Tumingala ang bata kay Richard at sa pagkakataong yon, pakiramdam ni Richard ay huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Tila nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang batang nakatingin sa kanya ay may mukhang kilalang-kilala niya sa pinakamalalim at pinakanakakatakot na paraan. Ang mga matang iyon, matatalim at may seryosong porma na hindi tugma sa kanyang murang edad. Iyon ang mismong mga mata na nakikita ni Richard sa salamin tuwing umaga. Ang hugis ng kanyang panga, ang matapang na linya ng kanyang mukha na madalas sabihin ng ina ni Richard na minana niya sa kanyang lolo. At higit sa lahat, sa itaas ng kanang kilay ng bata, may isang maliit at puting peklat. Isang peklat na matagal nang gumaling. Dahan-dahang itinaas ni Richard ang kanyang nanginginig na daliri at hinaplos ang sarili niyang kanang kilay eksakto sa lugar kung saan naroon ang kanyang sariling peklat na nakuha niya noong siya ay 7 taong gulang dahil sa pagkahulog sa bisikleta. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Richard. Ang ingay ng ulan, ang mga kapitbahay na nakatingin, ang kalawanging amoy ng paligid, lahat ng ito ay naglaho. Tumingala ang bata kay Melissa at nagtanong sa isang inosenteng tinig kung sino ang lalaking nasa labas. Ang naging reaksyon ni Melissa ay hindi ang karaniwang pagkagulat ng isang taong binisita ng dating amo. Ito ay purong takot ng isang inang inililihim ang pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ng bata, namumuti ang kanyang mga buko sa pagkakakuyom ng kanyang kamay sa basahan. Sa isang mababa at nanggigigil na tinig, inutusan niya ang bata na pumasok sa kwarto at huwag lalabas. Nagpalipat-lipat ang tingin ng bata sa kanilang dalawa bago tahimik na sumunod at naglaho sa dilim ng bahay. Ibinalik ni Melissa ang kanyang matalim na tingin kay Richard. Sa iisang sandaling iyon, kahit walang ni isang salitang nabitawan, isang matinding katotohanan ang humampas sa dibdib ni Richard na parang isang malakas na suntok. Automatikong nagbilang ang kanyang isip. 9 na taon na ang nakalipas mula nang umalis si Melissa. Ang bata ay mukhang 8 taong gulang. Nang magsalita muli si Richard ang kanyang boses, ay halos isang bulong na lamang basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Tinanong niya kung ilang taon na ang bata.
Hindi sumagot si Melissa. Mahigpit ang pagkakasara ng kanyang panga at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na pilit niyang pinipigilang pumatak. Humakbang siya paatras at dahan-dahang itinulak ang pinto upang isara ito. Sinabi niyang hindi na sana dumating pa si Richard sa lugar na yon. Sinubukan ni Richard na harangin ang pinto gamit ang kanyang braso. Tinawag ng malakas ang pangalan ng babae nang may pagmamakaawa. Ngunit buo ang desisyon ni Melissa. Lakas loob nitong itinulak ang pinto hanggang sa tuluyan itong sumara. Rinig na rinig ni Richard ang pagbagsak ng trangka mula sa loob. Naiwan si Richard na nakatayo sa labas ng pintuan, nag-iisa sa gitna ng malakas na ulan. Ang malamig na tubig ay patuloy na umaagos sa kanyang mukha, kasabay ng isang kaisipang unti-unting sumusunog sa kanyang kaluluwa. 8 taon. 9 na taon na ang nakalipas nang ikasal siya kay Camille. 9 na taon mula nang maglaho si Melissa. Matagal niyang kinumbinsi ang sarili na mabuti nang umalis ito upang mas madali niyang dalhin ang kanyang konsensya. Ngunit ngayon, habang dahan-dahan siyang naglalakad, pabalik sa kanyang sasakyan, isang nakakabinging katanungan ang pilit na umiikot sa kanyang isipan. Mayroon ba siyang anak na iniwan? Sumakay siya sa sasakyan at nanatiling nakatitig sa kawalan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ang bilyonaryong lalaking sanay na may kontrol sa lahat ng bagay ay walang kaide-ideya kung ano ang susunod niyang gagawin. Nais niyang alamin ang katotohanan kahit pa mga hulugan ito ng pagkawasak ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang biyahe pabalik sa naglalakihang mga tarangkahan ng Forbes Park ay tila isang pag-usad sa loob ng isang malamig at walang hanging kabaong. Nakasandal si Richard sa upuan ng kanyang sasakyan, basang-basa pa rin ang kanyang mga damit, ngunit hindi ang lamig ng ulan ang nagpapanginig sa kanyang mga buto. Ang imahe ng batang lalaki sa nakabukas na pinto, ang hugis ng panga nito, ang pamilyar na peklat, at ang matatalim na matang nagtatanong ay paulit-ulit na sumusugat sa kanyang isipan. Pagdating sa kanyang palasyong tahanan, sumalubong sa kanya ang nakakabinging katahimikan. Walang bakas ng init o buhay, tanging mga mamahaling kasangkapan at ang malaking larawan ng kanyang yumaong asawang si Camille ang nakasabit sa dingding ng maluwag na sala. Nakangiti ang babae sa larawan, isang perpekto at kalkuladong ngiti na madalas nitong gamitin sa mga piging ng mga sikat at mayayaman. Dati ang pagtingin sa larawang iyon ay nagdudulot ng pangungulila kay Richard. Ngunit ngayong gabi, mayroong kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib, isang pagdududa na pilit niyang isinasantabi, ngunit lalong lumalaki. Hindi siya makatulog. Sa kalaliman ng gabi, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dennis, ang pinagkakatiwalaan niyang pribadong imbestigador na nakilala sa pagiging maingat at mabilis kumilos. Nang sagutin ni Dennis ang tawag, ang tinig ni Richard ay mababa ngunit puno ng hindi matitinag na utos. Inatasan niya ang imbestigador na hukayin ang bawat detalye ng buhay ni Melissa. 9 na taon na ang nakararaan. Nais niyang malaman kung saan ito nagpunta pagkatapos umalis sa mansyon, kung sino ang tumulong dito, at kung may kinalaman ba ang sino man mula sa kanyang sariling sambahayan sa biglaang pagkawala nito noong panahong naghahanda na siya para sa kasal nila ni Camille. Sumangangyo ang imbestigador at nangakong kikilos agad nang walang paligoy-ligoy. Kinaumagahan, bago pa man magbigay ng ulat si Dennis, hindi na nakapaghintay si Richard. Bumalik siya sa masikip na looban ng barangay. Iba ang hitsura ng eskinita sa ilalim ng sikat ng araw. Mas lantad ang kahirapan, ang siksikang mga bahay, ang mga sampayan na puno ng basang damit, at ang mga matang mapanuri ng mga kapitbahay na nagtataka kung bakit may isang magarang sasakyan na nakaparada malapit sa kanila. Humakbang si Richard palapit sa dilaw na bahay, bitbit ang determinasyong makausap si Melissa ng maayos. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kalawanging tarangkahan, isang matandang babae
ang mabilis na lumabas mula sa pinto. Si Aling Lourdes ang ina ni Melissa. May bitbit itong walis tingting at ang mukha nito ay nakapinta ng purong galit at panliliit. Wala sa bokabularyo ng matanda ang paggalang sa yaman o katayuan sa lipunan ni Richard. Sa halip itinuro nito ang dulo ng walis sa dibdib ng bilyonaryo na tila nagbibigay ng matinding babala upang hindi na ito humakbang pa kahit 1 pulgada. Sa isang tinig na nanginginig sa matinding puot, ipinagtabuyan siya ng matanda. Tinawag siya nitong isang makasariling lalaki na walang ginawa kundi manggamit ng mga taong mahihina at tapakan ng dignidad ng mga taong walang laban. Isinumbat ni Lourdes ang labis na paghihirap ng kanyang anak kung paano nito itinaguyod ang bata nang mag-isa sa gitna ng panghuhusga ng lipunan habang si Richard ay nagpapakasasa sa kanyang marangya at perpektong buhay sa palasyo nito. Ipinamukha ng matanda na huli na ang lahat para magpanggap siyang may pakialam dahil ang mga sugat na iniwan niya ay matagal nang nag-iwan ng malalalim na peklat. Natigilan si Richard. Ang kanyang kapangyarihan sa labas ng eskinita ay walang silbi sa harap ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak. Sa gitna ng mainit na sagutan, mabilis na lumabas si Melissa mula sa bahay. Namumula ang mga mata nito, halatang walang tulog at puno ng pag-aalala. Agad niyang niyakap ang kanyang nanginginig na ina upang pakalmahin ito at inilayo ng kaunti mula kay Richard. Tiningnan ni Melissa si Richard ng may matinding pait. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at takot. Buong tapang niya itong binalaan na umalis at wag nang bumalik pa. Ipinamukha niya kay Richard na nakuha na nito ang perpektong pamilya at mataas na katayuan na palagi nitong pinapangarap noon. Mariin niyang sinabi na wala itong karapatang sirain ang tahimik na mundong maingat niyang itinayo para sa kanyang anak. Hiningi niya ang katahimikan bilang natitirang bayad sa lahat ng sakit na dinanas nila. Walang nagawa si Richard kundi umatras. Ang bawat salita ni Melissa ay tila matalim na patalim na bumaon sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, ramdam niya ang bigat ng mga tingin ng mga tao sa barangay. Wala siyang karapatang magalit dahil alam niyang totoo ang bawat isinumbat sa kanya. Pagkapasok niya sa loob ng kotse, nakasandal siya sa manibela at huminga ng malalim upang pakalmahin ang nag-aalborotong emosyon sa kanyang sistema. Kasabay nito, umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa upuan. Isang tawag mula kay Dennis. Mabilis niya itong sinagot. Ang boses ng investigador sa kabilang linya ay seryoso malalim at may halong kaba, tila may dalang impormasyong maaaring magpabagsak sa mundo ni Richard. Sinabihan siya ni Dennis na umupo ng maayos at humanda sa kanyang maririnig. Naramdaman ni Richard ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Mariin niyang tinanong kung ano ang natuklasan ng investigador at iniutos na huwag na itong magpaligoy-ligoy pa. Huminga ng malalim si Dennis sa kabilang linya. Sa isang napakatahimik at diretsong pamamaraan, binitawan niya ang mga salitang wawasak sa ilusyon ng nakaraan ni Richard. Sinabi nitong hindi umalis si Melissa ng 9 na taon na ang nakararaan. May 1 taong nagbayad at nagbanta rito upang magtago. Ang taong nagplano ng lahat upang ilayo ang mag-ina at protektahan ang pangalan ng pamilya ay walang iba kundi ang babaeng nasa likod ng perpektong nangiti sa dingding ng kanyang mansyon, ang kanyang yumaong asawa. Si Lady Camille, hindi nag-aksaya ng panahon si Richard. Bago pa man sumapit ang tanghali, inihinto niya ang kanyang sasakyan sa harap ng isang hindi kapansin-pansing gusali, kung saan naroon ang lihim na opisina ni Dennis. Pumasok siya sa silid na naglalaman ng mga dokumentong maingat na inipon ng investigador. Ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat, tila ba hinihintay ang pagsabog ng emosyon mula sa bilyonaryo. Nang walang anumang pag-aalinlangan, inilapag ni Dennis ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa.
Dahan-dahang binuksan ito ni Richard. Tumambad sa kanya ang mga resibo bank transfer records at mga kopya ng lumang mensahe. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga detalyeng unti-unting pumapatay sa anumang natitirang respeto niya para sa yumaong asawa. Itinuro ni Dennis ang isang partikular na resibo ng ospital mula 9 na taon na ang nakararaan. Iyon ang panahong kritikal ang kalagayan ni Aling Lourdes, ang ina ni Melissa. Ipinakita ng dokumento na ang milyon-milyong halaga ng pagpapagamot nito ay binayaran ng buo, hindi mula sa kawanggawa, kundi mula sa isang tagong bank account na nakapangalan kay Camille. Sa sumunod na dokumento may isang nakasulat na kasunduan. Nakasaad doon na bilang kapalit ng buhay ng kanyang ina at upang mabayaran ang malaking utang na loob, kailangang lisanin ni Melissa ang mansyon magtago sa pinakamalayong probinsya at wag na huwag magpapakita kay Richard magpakailanman. Kung susuwayin niya ito, gagamitin ni Camille ang kapangyarihan at impluwensya ng kanyang pamilya upang wasakin ang buhay ni Melissa at ipahiya ito ng tuluyan sa publiko, isang malaking dagok sa kulturang Pilipino na labis na nagpapahalaga sa dangal. Upang patunayan ang nakasusuklam na pananakot na ito, pinatugtog ni Dennis ang isang lumang voice recording mula sa isang nakuhang digital file ng dating sekretarya ni Camille. Napuno ang silid ng malamig at kalkuladong boses ng kanyang asawa. Sa recording, tahasang sinabihan ni Camille si Melissa na tanggapin ang pera at umalis bago pa man malaman ni Richard ang tungkol sa pagbubuntis. Ipinagmalaki ni Camille na hindi kailanman hahayaan ng kanyang pamilyang Katoliko na masira ang kanilang malinis na pangalan dahil lamang sa isang hamak na kasambahay. Ang bawat salitang binigkas nito ay puno ng pandidiri at pagbabanta, ginagamit ang utang na loob bilang kadenang igagapos kay Melissa habang buhay. Nanginig ang mga panga ni Richard, ang lalaking kilala sa kanyang perpektong pagpipigil sa sarili sa loob ng mga boardroom ay dahan-dahang nawawasak mula sa loob. 9 na taon siyang namuhay sa isang kasinungalingan. 9 na taon niyang pinaniwalaan na umalis si Melissa dahil nakahanap ito ng mas magandang buhay at 9 na taon din niyang sinisisi ang sarili dahil inakala niyang siya ang nagtaboy dito. At nang mamatay si Camille, nagluksa siya para sa isang babaeng tahimik na kumitil sa karapatan niyang maging isang ama. Kinuha ni Richard ang mga dokumento at umalis sa opisina ni Dennis nang walang iniiwang salita. Pagdating niya sa kanyang mansyon sa Forbes Park, dire-diretso siyang naglakad patungo sa pribadong silid-dasalan kung saan naroon ang altar ng pag-alala para kay Camille. Dito niya inilagay ang lahat ng magagandang alaala ng kanyang asawa, ang malaking larawan nito na may perpektong nangiti, ang mamahaling urn na naglalaman ng mga abo nito at ang mga mamahaling puting bulaklak na araw-araw niyang ipinapapalit bilang tanda ng kanyang walang hanggang pagmamahal at pagluluksa. Huminto si Richard sa harap ng altar. Tinitigan niya ang mukha ni Camille sa larawan. Ang ngiting dating nagpapagaan ng kanyang pakiramdam ay tila nanlilibak ngayon sa kanya. Ang katahimikan ng silid ay napalitan ng isang mapang-aping presensya. Naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang dibdib, isang pagkasuklam na lumalagos hanggang sa kanyang mga buto. Isang umuugong na ungol ng purong galit at pagkabigo ang kumawala. Mula sa kanyang lalamunan, hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Ikinumpas niya ang kanyang braso ng buong lakas at hinawi ang lahat ng bagay na nakapatong sa altar. Isang nakakabinging tunog ng pagkawasak ang pumailan lang sa buong silid nang bumagsak ang malaking larawan sa sahig. Ang makapal na salamin nito ay nagkadurog-durog nagkalat ang mga matutulis na piraso sa mamahaling kahoy na sahig. Sumunod na bumagsak ang mga mamahaling florera at ang mga paboritong puting bulaklak ni Camille ay nayupi at nakalat sa paligid na parang mga basurang walang halaga. Ang mga kandilang nakasindi ay tumilapon at mabilis niyang inapakan
Ang mga apoy nito, bago pa man lumaki, pati ang urn ay muntik nang bumagsak kung hindi lang nagkataong sumabit ito sa gilid ng mesa. Wala siyang pakialam kung mabasag man iyon. Ang silid na salang dating simbolo ng kanyang pagluluksa ay naging isang pook ng pagkawasak. Hinugot niya ang kanyang hininga nang malalim pilit na kinakalma ang nanginginig niyang mga kamay habang nakatayo sa gitna ng magulong kwarto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik puno ng desisyong tapusin ang pagiging biktima ng mga kasinungalingan ng pamilya ng kanyang asawa. Sa kalagitnaan ng nakatutulig na katahimikan, pagkatapos ng pagkawasak, biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan sa screen. Arturo, ang nakatatandang kapatid ni Camille at ang kasalukuyang pinuno ng kanilang makapangyarihang angkan. Siya ang lalaking labis na nagpapahalaga sa pangalan at reputasyon ng kanilang pamilya higit sa buhay ng sinuman. Sinagot ni Richard ang tawag at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Wala siyang sinabing kahit ano. Hinihintay niyang magsalita ang nasa kabilang linya. Ang boses ni Arturo ay kalmado, ngunit may nakatagong lason at pagbabanta. Nagtanong ito nang may pagmamalaki kung totoo bang naghuhukay siya ng mga lumang kwento tungkol sa mga kasambahay at sa mga nakaraang hindi na dapat binabalikan. Idinagdag pa nito na ang mga lihim na ibinaon sa lupa ay dapat manatili sa lupa, lalo na kung ang paghuhukay dito ay sisira sa imaheng matagal nilang iningatan. Mahinahon nitong pinayuhan si Richard na itigil ang anumang binabalak nito bago pa maging huli ang lahat at mauwi sa isang iskandalong hindi nito kayang harapin. Mariing ikinuyom ni Richard ang kanyang kamao hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Tumingin siya sa basag na larawan ni Camille sa sahig at sa isang tinig na kasing lamig ng yelo, binalaan niya si Arturo na ang bawat pader na itinayo ng kanilang pamilya upang itago ang katotohanan ay wawasakin niya isa-isa. Pagkatapos ay pinutol niya ang tawag, ipinikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magplano para sa gerang paparating. Ang pagbabanta ni Arturo noong nakaraang gabi ay hindi nakapagpapigil kay Richard. Sa halip na matakot, mas lalo lamang nag-alab ang kanyang determinasyong harapin ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, kinabukasan, minamaneho na niya ang kanyang sasakyan pabalik sa masikip na looban ng barangay. Wala siyang dalang kahit ano. Walang mamahaling regalo, walang mga bodyguard at walang anumang bakas ng pagiging isang makapangyarihang negosyante. Pagdating niya sa tapat ng kalawanging tarangkahan ng dilaw na bahay, maingat siyang bumaba at huminga ng malalim. Kumatok siya sa pinto. Ilang sandali pa binuksan yon ni Melissa. Iba ang ekspresyon ni Melissa ngayon kaysa noong unang araw. Wala na ang labis na pagkagulat, ngunit nanatili ang matalim na pag-iingat at pamumuo ng galit sa kanyang mga mata. Sa kabila ng malamig na hangin ng umaga, mainit ang naging pagsalubong nito. Buong tapang na hinarangan ni Melissa ang pintuan gamit ang kanyang katawan. Sinabi niya sa isang pabulong ngunit mariing tinig na wala ng dahilan upang bumalik si Richard. Ipinamukha niya rito kung paano siya sa pilitang pinaalis, kung paano ginamit ng yumaong si Camille ang sakit ng kanyang inang si Lourdes upang itali siya sa utang na loob, at kung paano siya binantaang wawasakin ang kanyang dangal kung magtatangkang lumapit muli. Pilit niyang ipinaintindi kay Richard na ang buhay na itinayo niya para kay Leo ay sapat na at ang pagpasok ng isang bilyonaryong ama ay magdadala lamang ng gulo na hindi nila kayang labanan. Hindi umiwas ng tingin si Richard. Nakinig siya sa bawat salitang binitawan ni Melissa, tinatanggap ang bawat sumbat na nararapat lamang sa kanya. Naramdaman niya ang matinding bigat ng siyam na taong pagdurusa ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahang lumuhod si Richard sa sementadong hakbang ng pintuan. Hindi ito isang kalkuladong kilos ng isang negosyante upang humingi ng pabor.
Ito ay ang purong pagpapakumbaba ng isang lalaking labis na nagsisisi sa kanyang mga naging pagkukulang. Sa isang tinig na basag at puno ng paghihirap, humingi siya ng tawad. Inamin niya ang kanyang pagkabulag sa katotohanan, ang kanyang kaduwagan noon, at ang kapatawarang alam niyang hindi niya karapat-dapat hingin. Nakiusap siya na bigyan lamang siya ng pagkakataong makabawi hindi bilang isang amo o isang mayamang tagapagmana, kundi bilang isang ama na nais makilala ang kanyang anak. Natigilan si Melissa. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila nakaramdam ng munting bitak nang makita niya ang pinakamakapangyarihang lalaking kilala niya na nakaluhod sa harapan ng kanyang maliit at mahirap na tahanan. Bago pa man siya makapagsalita, isang maliit na tinig ang narinig nila mula sa loob ng bahay. Lumabas si Leo, nakasuot ng simpleng pambahay ang bata. Hawak ang isang kwaderno at isang lapis. Maingat nitong pinagmasdan ang lalaking nakaluhod. Walang bakas ng takot o labis na pagkabigla sa mga mata ni Leo, tanging ang tahimik at matalinong pagsusuri ng isang batang natutong magmasid sa mundo bago kumilos. Tumayo si Richard ng dahan-dahan pilit na pinapakalma ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Tiningnan siya ni Leo pagkatapos ay ibinaling ang tingin sa hawak nitong kwaderno. Iniabot ng bata ang kwaderno kay Richard. Itinuturo ang isang pahinang naglalaman ng mga numerong may mga bahaging nakapula. Sinabi ni Leo sa isang seryoso at inosenteng tinig na mayroon siyang takdang aralin sa matematika partikular sa paglutas ng mga fraction at hindi niya makuha ang tamang sagot dahil laging may kulang sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag niyang hindi niya mapag-isa ang mga magkakaibang numero dahil hindi pantay ang mga ito sa ibaba. Napalunok si Richard. Ang pagkakataong makipag-usap sa kanyang anak ay ibinigay sa pamamagitan ng isang simpleng problema sa matematika. Tinanggap niya ang kwaderno at dahan-dahang umupo sa isang maliit na upuang kahoy sa labas ng bahay. Sumunod si Leo at umupo sa tabi niya. Mula sa pintuan tahimik na nagmamasid si Melissa, nag-aalinlangan ngunit hindi rin pinipigilan ang nangyayari. Inumpisahan ni Richard na ipaliwanag ang proseso ng pagkuha ng common denominator. Ang kanyang tinig ay naging mas kalmado at mas pasensyoso, iniiwasan ang anumang pahiwatig ng pagmamadali o pagmamataas na karaniwang ginagamit niya sa opisina. Itinuro niya kay Leo na bago mapagsama ang dalawang magkaibang bahagi upang maging buo, kailangan muna nilang humanap ng isang parehong batayan, isang numerong magtutulay sa kanilang pagkakaiba. Tumango si Leo, mabilis na naunawaan ang punto ni Richard. Sa loob ng ilang minuto, napuno ang pahina ng tamang sagot. Ginamit ng bata ang kanyang lapis upang ipasa ang isang malinis at matuwid na linya sa kanyang mga maling sagot. Isang detalyeng napansin ni Richard dahil eksaktong ganoon din ang ginagawa niya sa kanyang mga dokumento sa trabaho, maingat at hindi magulo kahit nagkamali. Nang matapos sila nagkatinginan ang mag-ama, ang sandaling iyon ay nagdala ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Tila ba ang isang simpleng aralin sa matematika ay naging tulay upang mabuo ang unang tunay na ugnayan sa pagitan nila. Sinabi ni Leo sa pamilyar na seryosong tono ng isang bata na nagbibigay ng pabor na medyo magaling palang magpaliwanag si Richard. Mas mabuti pa kaysa sa guro niya sa paaralan. Napangiti si Richard ng isang tunay at matapat na ngiti. Pinangako niya na babalik siya upang tulungan ito muli tuwing katapusan ng linggo o kahit kailan nito kailanganin. Tinanggap ni Leo ang pangako na parang isang opisyal na kasunduan. Bago tahimik na pumasok muli sa bahay, iniiwan ang kanyang lapis na maayos na nakapatong sa ibabaw ng kwaderno. Napaiyak ng tahimik si Melissa, pinupunasan ng kanyang luha gamit ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinaboy si Richard nang magpaalam ito upang umalis. Habang naglalakad si Richard pabalik sa kanto,
Kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan, may kakaiba siyang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagiging inobserbahan. Nang sumakay siya at pinaandar ang makina, tumingin siya sa rearview mirror. Sa hindi kalayuan, sa kabilang dulo ng eskinita, nakaparada ang isang itim na SUV na may mga madidilim na salamin. Ang sasakyan ay nakaharap mismo sa direksyon ng dilaw na bahay. Nang mag-iba ng direksyon si Richard palabas ng looban, napansin niyang ang itim na sasakyan ay dahan-dahang gumalaw at tahimik na sumunod sa kanya, sinusundan ng kanyang bawat liko. Mas lalong humigpit ang hawak ni Richard sa manibela. Alam niyang nagsisimula na ang galaw ni Arturo. Hindi lang siya ang sinusundan, kundi minamanmanan din ang tahanan ni Melissa at Leo. Ang banta sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay hindi na lamang salita. Nagiging totoo na ito. At hindi siya papayag na ang parehong taong nanira sa nakaraan ni Melissa ay ang magiging parehong taong wawasak sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang sumunod na araw ay nagsimula nang may malamig na simoy ng hangin, ngunit ang paligid ay nababalot ng nakababahalang tensyon na tila nagpapabigat sa bawat paghinga ni Richard. Hindi niya inalis ang kanyang atensyon sa itim na SUV na nakita niya kahapon. Nang umagang yon, bago pa man niya simulan ang kanyang araw sa opisina, tumawag sa kanya si Melissa. Ang tinig ng babae sa kabilang linya ay pilit na pinapakalma, ngunit nanginginig sa ilalim ng pagpipigil. Sinabi ni Melissa na noong inihahatid niya si Leo sa paaralan, napansin niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa tarangkahan. Nakasuot ito ng madilim na damit at hindi inaalis ang tingin sa mag-ina habang sila ay naglalakad papasok. Kinahaponan noong susunduin na niya si Leo, muli niyang nakita ang parehong lalaki na nakaparada sa tapat ng kalsada sa loob ng isang itim na sasakyan. Nang may isang magulang na lumapit upang magtanong kung may kailangan ito, mabilis nitong pinaandar ang sasakyan at umalis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa batok ni Richard. Hindi na lamang ito simpleng paniniktik. Ito ay isang lantarang pagpapakita ng presensya upang magtanim ng takot. Wala siyang sinayang na oras. Agad niyang inatasan ang kanyang investigador na si Dennis na alamin kung kanino nakapangalan ang sasakyan at tiyaking magpadala ng sariling mga tauhan upang palihim na bantayan sina Melissa at Leo 24 na oras. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang telepono at tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang abogada upang ihanda ang lahat ng kinakailangang papeles para sa formal at legal na pagkilala kay Leo bilang kanyang anak. Nais niyang tanggalin ang anumang kapangyarihan ng mga taong nagtatago sa dilim sa pamamagitan ng paglalantad ng katotohanan sa liwanag. Nang matapos ang mga tawag, umalis si Richard sa kanyang opisina at dumiretso sa punong tanggapan ng pamilya ng kanyang yumaong asawa. Ang gusali ng korporasyon ni Arturo ay isang matayog na estruktura ng salamin at asero na sumisimbolo sa kayamanan at impluwensya ng kanilang angkan. Pumasok si Richard sa lobby, nilagpasan ang mga gwardya na pamilyar sa kanya at sumakay sa elevator patungo sa pinakamataas na palapag kung saan naroon ang malawak na opisina ng pinuno ng pamilya. Nang walang pahintulot o pagtuktok, binuksan niya ang pinto. Nakatayo si Arturo sa likod ng kanyang malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy, nakaharap sa malawak na bintana na nagpapakita ng tanawin ng buong lungsod. Nakasuot siya ng isang perpektong tahi na suit at nang lumingon siya, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pekeng pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang malamig at mapagmataas na ngiti. Ibinaba ni Arturo ang hawak niyang baso ng alak at sinabing hindi niya inaasahan ang isang maagang bisita. Hindi tinanggap ni Richard ang alok nitong maupo. Nanatili siyang nakatayo malapit sa pinto. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang lalaking handang makipagdigma. Inilapag niya ang isang kopya ng mga dokumentong nakalap ni Dennis sa ibabaw ng mesa ni Arturo, mga resibo, bank transfers at ang salaysay ng pananakot kay Melissa.
Nang makita ni Arturo ang mga papel, saglit na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga ito nang may pagdududa, ngunit hindi niya maitanggi ang katotohanang nakasulat doon. Bumalik siya sa kanyang pagiging mapagmataas. Itinulak ng bahagya ang mga dokumento at tinanong si Richard kung ano ang inaasahan nitong mangyari. Matapos nitong hukayin ang mga lumang kasaysayang, walang ibang maidudulot kundi kahihiyan. Sinubukan ni Arturo na gamitin ang rason ng pamilya, ipinapaliwanag na ang ginawa ng kanyang kapatid na si Camille ay upang protektahan ang kanilang malinis na pangalan at ang dangal ng kanilang kasal. Ipinamukha niya kay Richard na ang paglabas ng isang anak sa labas ng kasal kasama ng isang hamak na kasambahay ay hindi lamang sisira sa pangalan ng kanilang pamilya, kundi magdudulot din ng matinding pagbagsak sa mga negosyong kanilang itinayo. Ginamit ni Arturo ang salitang hiya, ang kulturang nagtuturo na mas mainam pang magtago ng kasalanan kaysa harapin ang paghatol ng lipunan. Hindi natinag si Richard. Ang kanyang tinig ay kasing lamig at kasing talim ng patalim nang sabihin niya kay Arturo na tapos na siyang maglaro sa ilalim ng kanilang mga patakaran. Ipinamukha niya na ang itinuturing nilang hiya ay isang gawa-gawang dahilan lamang upang pagtakpan ang kanilang kalupitan. Buong tapang niyang inamin na mayroon siyang anak, 8 taong gulang, napakatalino at walang kasalanan sa lahat ng kasinungalingang ginawa ng pamilya ni Arturo. Tumayo si Arturo nang tuwid ang kanyang mga panga ay nakakuyom. Pinilit niyang takutin si Richard, ipinapaalala ang kakayahan ng kanyang pamilya na magbayad ng mga tao, bumili ng katahimikan at wasakin ang buhay ni Numan sa pamamagitan ng media. Binalaan niya si Richard na kung ipagpapatuloy nito ang balak nitong kilalanin ang bata, sisiguraduhin niyang guguluhin niya ang buhay ni Melissa hanggang sa sila na mismo ang kusang umalis dahil sa kahihiyan at takot. Tiningnan siya ni Richard ng mata sa mata. Lumapit siya ng isang hakbang patungo sa mesa. Sa isang mababa at nanggigigil na tinig, sinabi niya kay Arturo na subukan lamang nitong saktan ang mag-ina niya, subukan lamang nitong hawakan ang isang hibla ng buhok ni Leo o takutin muli si Melissa at hindi siya magdadalawang isip na ibunyag sa buong bansa ang bawat nakakadiring sikreto ng kanilang pamilya. Ipinangako niya na hihilahinihin niya ang buong angkan ni Arturo pababa sa putik kung saan nararapat ang mga ito. Hindi siya nagbabantaan niya. Nagbibigay lamang siya ng pangako tungkol sa mga mangyayari. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, tinalikuran niya si Arturo at lumabas ng opisina. Habang isinasara niya ang pinto, narinig niya ang mapang-uyam na tawa ni Arturo. Sinabi ng matanda mula sa loob na titingnan nila kung gaano katagal matitiis ng isang hamak na kasambahay ang matinding pag-atake ng pampublikong pangiinsulto at pambabastos mula sa press. Kinaumagahan, bago pa man makapaghanda si Richard para sa kanyang susunod na hakbang, sumabog ang balita. Puno ang mga social media at mga pahayagan ng mga mapanirang headline. May mga artikulong nagsasabing isang dating kasambahay ang nagtatangkang mangikil ng pera sa isang mayamang negosyanteng nagluluksa pa rin sa kanyang yumaong asawa. Ginamit ang mga salitang katulad ng sinasabing anak at nagpapanggap na ina, malinaw na itinatanim sa isipan ng publiko na si Melissa ay isang masamang tao na naghahanap lamang ng yaman. Nagawa ni Arturo ang kanyang unang tira. Nagpadala siya ng mensahe hindi sa pamamagitan ng pag-atake, sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng paninira sa pangalan ni Melissa, eksakto sa paraang alam niyang pinakamasakit sa kulturang Pilipino. Ang laban ay nagsimula na at alam ni Richard na kailangan niyang protektahan ang kanyang mag-ina nang masigit pa sa anumang nagawa niya sa buong buhay niya. Ang unang linggo pagkatapos sumabog ang balita ay naging isang walang katapusang bangungot para kay Melissa.
Hindi pa sumisikat ang araw na puno na ng mga sasakyan ng media ang masikip na kalsada papunta sa kanilang looban. Ang mga kamera ay nakatutok sa kalawanging tarangkahan, naghihintay ng kahit anong pagkakamali o reaksyon mula sa tinaguriang manggagamit na kasambahay. Nang magtangka si Melissa na ilabas si Leo upang ihatid sana sa paaralan, sinalubong sila ng kabi-kabilang nakasisilaw na ilaw ng mga kamera at masisikip na katanungang ipinupukol ng mga reporter. Pilit niyang ginamit ang kanyang sariling katawan bilang kalasag ni yakap nang mahigpit ang ulo ng bata at isiniksik ito sa kanyang dibdib habang binabagtas ang pabalik na daan patungo sa loob ng kanilang bahay. Nanginginig ang kanyang mga tuhod nang maisara niya ang pinto. Naramdaman niyang tila ninakaw na ng tuluyan ng kanilang kapayapaan. Sa kabilang banda ng lungsod, isang magarbong kaganapan ang nangyayari. Iyon ang mismong araw ng 2nd taong anibersaryo ng pagkamatay ni Camille. Isang napakalaking memorial mass at salo-salo ang inorganisa ni Arturo sa isa sa mga pinakasikat na pasilidad sa lungsod. Ang bulwagan ay pinalamutian ng libu-libong puting liryo, ang paboritong bulaklak ng yumaong kapatid. Nakadamit ng itim at puti, ang mga miyembro ng mataas na lipunan nag-uusap ng mahina tungkol sa kalunos-lunos na sinapit ng pamilya dahil sa panggugulo ng isang hamak na dating empleyado. Layunin ng kaganapang ito na makuha ang simpatiya ng publiko, lalo pat nagkalat ang mga kilalang personalidad at mga mamamahayag sa buong lugar. Dumating si Richard sa kalagitnaan ng pagdiriwang. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit, ngunit ang kanyang mukha ay kasing lamig at kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at may dalang matinding panganib habang binabagtas niya ang mahabang pasilyo patungo sa pangunahing bulwagan. Nahati ang mga bisita, nagbibigay daan sa kanya habang lihim siyang tinititigan ng may pagtataka at panghuhusga. Nakatayo si Arturo sa gitna ng entablado. May hawak na kopitan ng alak, nagbibigay ng isang mapagkunwaring talumpati tungkol sa kabanalan at kabutihan ng kanyang kapatid. Nang makita niya si Richard, huminto siya at ngumiti ng mapang-uyam. Itinaas ni Arturo ang kanyang kopita at sa pamamagitan ng mikropono, hayagang pinasaringan ang pagkatao ni Melissa sa harap ng lahat. Sa isang malakas na boses, ipinagmalaki niyang ang dangal ng kanilang pamilya ay hindi kailanman madudungisan ng mga taong nagmula sa putik. Tinawag niyang isang nakakasuklam na kasakiman ang tangkain ng isang hamak na kasambahay na wasakin ang alaala ng kanyang kapatid upang piliting kilalanin ng isang batang hindi naman napatunayang kadugo, isang batang tinagurian niyang ginagamit lamang pangikil. Huminto ang pag-ikot ng mundo ni Richard. Ang bawat salitang binigkas ni Arturo ay tila lason na sumisira sa pagkatao ni Melissa at Leo. Ang kulturang hiya na ginagamit ni Arturo bilang sandata upang tapakan ang mga walang kalaban-laban ay hindi na niya kayang palagpasin pa. Nagpatuloy sa paglalakad si Richard dire-diretso patungo sa entablado. Nang makalapit siya, huminto siya sa harap mismo ng isang mesa kung saan nakapatong ang ilang baso ng tubig na may yelo. Tinitigan niya si Arturo nang may nanggigigil na puot. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ibinigay na babala. Mabilis niyang dinampot ang pinakamalapit na baso ng tubig na may yelo. Sa isang napakabilis at marahas na kumpas ng kanyang kamay, inihagis niya ang buong nilalaman nito nang diretso sa mukha ni Arturo. Nabigla ang matanda. Umurong ito nang bahagya basang-basa ang muka at ang mamahaling damit habang nagkukumahog na punasan ang kanyang mga mata. Napatanga ang buong bulwagan. Walang sino man ang nagtangkang huminga o magsalita. Bago pa man makabawi si Arturo, humakbang pasulong si Richard at mahigpit na sinunggaban ang kwelyo ng suit ng matanda. Sa sobrang higpit ng kanyang hawak, napaangat ang mga paa ni Arturo mula sa sahig. Ang mga ugat sa leeg ni Richard ay litaw na litaw sa matinding galit
habang tinititigan ang lalaking nagpahirap sa babaeng mahal niya. Walang pag-aalinlangan, buong lakas na itinulak ni Richard si Arturo paatras. Nawalan ng balanse ang matanda at pabulusok na natumba. Bumagsak si Arturo ng malakas sa ibabaw ng napakalaking pedestal ng mga puting liryo na nasa likuran niya. Gumuho ang buong estruktura, naglaglagan ang mga mamahaling florera, nagkalat ang mga bulaklak at tumilapon ang mga baso ng alak sa sahig. Isang malaking kaguluhan ang sumiklab sa entablado habang si Arturo ay nakahandusay sa gitna ng basag na salamin at nayuping mga liryo, isang nakahihiyang tanawin sa mismong lugar na ginamit niya upang ipahiya si Melissa. Lumapit ang mga gwardiya ng pamilya, ngunit napatigil sila nang lumingon si Richard na may mga matang nag-aapoy sa galit. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagbibigay ng hudyat na walang sino man ang dapat lumapit kung ayaw nilang maranasan ang sinapit ng kanilang amo. Paharap sa mga bisita, sa mga mamamahayag na nakatulala at sa mga nakatutok na kamera, nagsalita si Richard nang may umaalingaw-ngaw at matatag na boses. Idineklara niyang si Leo ay ang kanyang tunay na dugo at laman. Formal niyang ipinagmalaki sa buong mundo na ang batang iyon ay kanyang anak. Idinagdag niya na ang sino mang magtatangkang saktan, ipahiya o guluhin ang buhay ni Melissa at ng kanyang anak ay makakaharap siya bilang kanilang pinakamalaking kaaway. Buong pagmamalaki niyang sinabi na hindi na niya hahayaang may mangapi sa kanyang pamilya, kahit na ang pamilyang iyon ay magmula pa sa pinakamakapangyarihang angkan. Pagkatapos bitawan ang mga salitang iyon, inayos niya ang kanyang gusot na suit. Tinalikuran si Arturo na hirap pa ring bumangon mula sa pagkakatumba at naglakad palabas ng bulwagan ng nakataas ang noo. Sa unang pagkakataon matapos ang 9 na taon, naramdaman ni Richard na nagawa niya ang tama. Kahit pa nangangahulugan iyon ng pagsisimula ng isang digmaang susubok sa tatag ng kanyang pagkatao. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa maliit na sala ni Melissa habang nanonood sila ng balita sa lumang telebisyon. Ang nangyaring gulo sa marangyang memorial mass ni Arturo ay agad na naging pangunahing laman ng mga balita. Mula sa maliit na screen, malinaw na nakita ni Melissa kung paano walang habas na itinulak ni Richard ang pinakamakapangyarihang lalaking kilala niya, ang lalaking sumira sa kanyang buhay 9 na taon na ang nakararaan. Rinig na rinig niya ang matatag at buong pagmamalaking deklarasyon ni Richard sa harap ng mga kamera. Si Leo ay kanyang dugo at laman at handa siyang makipagdigma sa sinumang manakit sa mag-ina. Naramdaman ni Melissa ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang pader ng panlaban na matagal niyang itinayo upang protektahan ang kanyang sarili, at ang kanyang anak ay tila nakaramdam ng malakas na pagyanig. Sa loob ng 9 na taon, nasanay siyang mag-isa, lumalaban sa mga panghuhusga ng lipunan nang walang kakampi, pilit na ginagawang manhid ang sarili upang hindi makita ni Leo ang kanyang kahinaan. Ngunit ngayon, may isang taong humarap sa buong mundo upang ipagtanggol sila. Isang lalaking handang itapon ang kanyang sariling reputasyon ng kanyang estado sa lipunan, masira lamang ang mga taong nangapi sa kanila. Nakaupo si Leo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nakatutok din sa screen ng telebisyon. Ang kanyang hawak na lapis ay hindi gumagalaw sa ibabaw ng kanyang kwaderno. Walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng malalim na pag-iisip. Hindi siya umiyak o nagtanong. Siya ay nanatiling tahimik, ang parehong nakagigimbal na katahimikan ng isang batang pilit na inuunawa ang isang mundong napakasalimuot para sa kanyang edad. Nang gabing iyon, matapos magsilabasan ng lahat ng mga artikulo at reaksyon sa social media, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kalawanging tarangkahan. Bumaba si Richard. Ang kanyang itim na suit ay gusot pa rin at may mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Wala na ang malamig at kalkuladong anyo ng isang bilyonaryo.
Ang lalaking nakatayo sa harap ng pintuan ni Melissa ay isang amang pagod, ngunit desididong harapin ang kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Kumatok siya ng marahan at binuksan ni Melissa ang pinto. Hindi nagpakita ng galit si Melissa ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito, kaba at isang maliit na bahagi ng hindi maipaliwanag na pasasalamat. Pinapasok niya si Richard nang walang salita. Nakita ni Richard si Leo na nakaupo sa silya sa kusina. Humugot siya ng malalim na hininga, inihanda ang sarili sa pinakamahirap na usapan na kanyang gagawin sa buong buhay niya. Dahan-dahan siyang lumapit, humila ng isang upuan at umupo sa tapat ng bata. Ibinaba niya ang kanyang sarili upang maging kapantay ang paningin ni Leo. Tumingin si Richard sa mga matang kahawig na kahawig ng sa kanya. Sa isang tinig na walang halong pag-aalinlangan, inamin niya ang katotohanan. Sinabi niya kay Leo na hindi siya isang estrangherong magaling lamang sa matematika o isang dating amo ng kanyang ina. Ipinaliwanag niya nang diretsahan na siya ang ama nito, ang taong dapat sanang nandoon upang protektahan sila, ang taong nagkamali. At huli na nang malaman ang katotohanan. Hindi umimik si Leo. Pinagmasdan lamang niya ang lalaking nasa kanyang harapan. Isang sandali ng matinding tensyon ang namayani sa loob ng maliit na kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng lumang electric fan. Pagkaraan ng ilang segundo, ibinaba ni Leo ang kanyang tingin sa sahig. Tumayo siya mula sa upuan, binitiwan ang kanyang kwaderno at lapis, at nang walang anumang salita, naglakad siya paakyat sa maliit na hagdan patungo sa kanyang silid. Mabilis na sumarado ang pinto ng kwarto. Naiwan si Richard na nakaupo nakadama ng matinding kirot sa dibdib. Ang pagtanggi, kahit na tahimik, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Napayuko siya, tinakpan ng kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Lumapit si Melissa at tumayo sa kanyang tabi. Bagamat nakaramdam siya ng awa sa kalagayan ni Richard, hindi niya napigilang ilabas ang kanyang matagal nang naipong hinanakit. Sa isang nangangarag na boses, isinumbat niya kay Richard na sana ay naisip nito ang epekto ng mga ginagawa nito sa isang bata. Ipinamukha niya rito na bago pa man ito dumating, tahimik ang kanilang buhay. Mahirap, puno ng panghuhusga, ngunit buo silang mag-ina at alam nila kung paano harapin ang bawat araw. Ngayon, ang mundo ni Leo ay magulo at puno ng mga taong pinag-uusapan ang kanyang pagkatao. Umiiyak si Melissa, inilalabas ang lahat ng takot na inipon niya sa loob ng 9 na taon. Hindi lumaban si Richard. Nakinig lamang siya, tinatanggap ang bawat patak ng luha at bawat salitang binitawan ni Melissa. Nangako siyang hindi na siya muling aalis at hindi niya hahayaang mag-isa silang harapin ang gulong sinimulan niya. Nang lumalim ang gabi at nanahimik na ang paligid, na natili si Richard na nakaupo sa sala, naghihintay na kumalma ang sitwasyon. Nakapatay na ang mga ilaw, maliban sa isang maliit na lampara sa kusina. Narinig ni Richard ang mahinang paglangit-ngit ng kahoy na hagdan. Pababa si Leo, yakap-yakap nang mahigpit ang kanyang kwaderno sa matematika. Huminto ang bata. Sa gitna ng sala, ang kanyang mukha ay bahagyang nasisinaga ng ilaw mula sa kusina. Tiningnan niya si Richard na nakaupo sa lumang sofa. Ang mga mata ni Leo ay hindi na nagtatago ng tapang o pagiging inosente. May nakita si Richard na isang sugat doon, isang kirot, na matagal nang kinikimkim ng isang bata na palaging nagtataka kung bakit siya iba sa kanyang mga kaklase. Lumapit si Leo ng dahan-dahan. Huminto siya ng ilang hakbang mula kay Richard. Tinitigan niya ang lalaking tinawag na sariling ama sa telebisyon at sa isang tinig na nababasag dahil sa pilit na pinipigilang pag-iyak, nagtanong ang bata ng isang katanungang pumunit sa puso ni Richard. Tinanong ni Leo sa pinakamalinaw at pinakamasakit na paraan na kaya ng isang 8 taong gulang na bata kung bakit kinailangan ni Richard na iwan sila at hindi hanapin sa napakahabang panahon.
Ipinahayag ng bata ang matagal na nitong kaisipan na inakala niyang siya ang dahilan kung bakit ayaw siyang balikan ng kanyang ama. Nakatayo si Richard. Humakbang siya palapit kay Leo. Ipinangako niya sa bata nang may luhang nangingilid sa kanyang mga mata na hindi niya alam ang tungkol sa pag-iral nito. Idiniin niyang kung nalaman lamang niya ng maaga, walang sinuman, walang yaman at walang pamilya ang makakapigil sa kanya upang hanapin sila mula pa noong unang araw. Hindi siya nagbigay ng palusot, tanging ang hubad na katotohanan ng kanyang kawalan ng kaalaman at ang labis na pagsisisi. Tiningnan siya ni Leo, sinusuri ang katapatan sa kanyang mga salita. Hindi agad yumakap ang bata. Hindi ganoon kadaling maghilom ang siyam na taong pagtatanong. Ngunit hindi rin ito umatras. Ang bata ay tumangot tila tinatanggap ang piraso ng katotohanang ibinigay sa kanya bago tahimik na umakyat muli sa kanyang silid. Iniiwan si Richard na nakatayo sa dilim, bitbit ang pasaning ayusin ng pamilyang halos tuluyan ng nawasak. Hindi natulog si Arturo matapos ang kahihiyang sinapit niya sa memorial mass. Ang pagkahulog niya sa pedestal ng mga puting liryo sa harap ng mga kamera at ng buong mataas na lipunan ay isang sugat sa kanyang pagmamataas na hindi kailanman maghihilom ng walang kapalit na dugo. Sa kanyang paningin, si Richard ay isang asong kumagat sa kamay na nagpakain sa kanya at si Melissa ay ang dumi na naging dahilan ng pagkasira ng kanilang malinis na pangalan. Dahil sa ginawang formal na pagkilala ni Richard kay Leo at ang pagkakabunyag ng kanilang lihim, nakaramdam si Arturo ng matinding pagkaipit. Wala na siyang pakialam sa batas o sa opinyon ng publiko. Ang tanging nais niya ngayon ay ibalik ang takot sa puso ng mag-ina at pilitin silang umurong sa DNA test. Kinaumagahan habang nag-aayos si Melissa ng kanyang maliit na tindahan sa harap ng kanilang dilaw na bahay, isang simpleng kariton kung saan siya nagtitinda ng merienda para sa mga kapitbahay. 3 malalaking lalaki ang pumasok sa makipot na eskinita ng barangay. Wala silang suot na uniforme, ngunit ang kanilang mga kilos at ang tindi ng kanilang mga tingin ay nagsasabing hindi sila naroon upang bumili. Sila ay mga bayarang tauhan na sanay sa maruming trabaho ng mga mayayaman. Sa hindi kalayuan sa dulo ng looban nakaparada ang isang itim na SUV kung saan tahimik na nanonood si Arturo mula sa likod ng madilim na salamin. Hinihintay ang pagguho ng mundo ni Melissa. Nilapitan ng 3 lalaki ang kariton ni Melissa. Walang babala at walang anumang salita. Sinimulan nilang sirain ang mga paninda. Hinawi ng leader ng grupo ang mga nakasalansan na lalagyan ng pagkain na nagdulot ng pagkabasag ng mga baso at pagkalat ng mainit na sabaw sa maputik na kalsada. Itinulak ng isa pang lalaki ang kariton hanggang sa tumagilid ito at bumagsak ang lahat ng pinaghirapang ihanda ni Melissa para sa araw na yon. Ang mga kapitbahay na nakasaksi sa pangyayari ay nagsimulang mag-atrasan, nagbubulungan sa takot. Walang sino man ang nagtangkang mamagitan dahil sa laki at hitsura ng mga umatake. Napasigaw si Melissa sa gulat at galit. Hinarap niya ang mga lalaki, pilit na inilalayo ang mga ito sa kanyang bahay kung saan naroon si Leo. Binalaan niya silang umalis, idinidiin na wala siyang atraso sa kanila at hindi siya natatakot. Tumawa lamang ang leader ng grupo, isang lalaking may peklat sa leeg. Humakbang ito palapit kay Melissa at walang habas na sinabing may isang taong nagpapabigay ng mensahe. Ipinag-utos daw sa kanila na ipaalala sa kanya ang kanyang tunay na lugar. Sinabihan siya nito na bawiin ang kaso at umalis ng tahimik kasama ang kanyang anak bago pa may mangyaring masama sa kanila. Upang bigyan ng diin ang kanyang banta, walang awang hinablot ng lalaki ang buhok ni Melissa. Pilit siyang inilalapit sa mukha nito. Nakangiwi si Melissa sa sakit, ngunit hindi siya umiyak. Ang 9 na taong pagtitiis sa kahirapan, panghuhusga at panliliit ay nagpatigas sa kanyang puso.
Nang makita niya mula sa gilid ng kanyang mata na sumilip si Leo mula sa pintuan, isang matinding puwersa ng pagiging ina ang nagpaalab sa kanyang kalamnan. Hindi siya magiging biktima sa harap ng kanyang anak. Ginamit ni Melissa ang kanyang buong lakas, itinaas ang kanyang libreng kamay at walang pag-aalinlangang ibinagsak ang isang napakalakas na sampal sa pisngi ng lalaking nakahawak sa kanyang buhok. Ang lakas ng paghampas ng kanyang palad ay sapat upang itabingi ang mukha ng lalaki at iwanan ang matinding pamumula sa balat nito. Binitawan siya ng lalaki sa gulat, hindi inaasahan ang paglaban mula sa isang babaeng akala niya ay mahina. Nang makabawi ang leader mula sa pagkabigla, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Itinaas niya ang kanyang malaking kamao, handang gumanti ng isang suntok na siguradong magpapabagsak kay Melissa sa semento. Pumikit si Melissa, handang tanggapin ang sakit upang protektahan ang pinto ng kanyang tahanan. Ngunit hindi dumating ang suntok. Isang mabilis at pamilyar na sasakyan ang biglang pumasok sa eskinita. Walang pakialam sa mga lubak at makipot na daan. Huminto ito nang pabigla malapit sa kanila. Bago pa man tuluyang mamatay ang makina, bumukas ang pinto ng driver at mabilis na lumabas si Richard. Ang lalaking dating nakasuot ng perpektong suit sa mga boardroom ay mukhang isang galit na hayop na handang pumatay. Nang makita ni Richard ang lalaking nakaangat ang kamao kay Melissa, tila nagdilim ang kanyang paningin. Wala siyang sinayang na oras. Tumakbo siya at buong lakas na ibinagsak ang kanyang kamao sa panga ng leader. Ang suntok ay naglalaman ng lahat ng kanyang galit, pagkabigo, at pagkasuklam sa pamilya Arturo. Sa sobrang lakas ng tama, nawalan ng balanse ang lalaki, bumagsak ng paatras at humampas ang likod sa tumagilid na kariton ni Melissa. Sumugod ang dalawa pang tauhan. Hinarap sila ni Richard. Bagamat mas sanay sila sa pakikipagbasag ulo sa lansangan, ang determinasyon ni Richard na protektahan ang kanyang pamilya ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na lakas. Sinunggaban siya ng isa sa mga tauhan, ngunit mabilis na yumuko si Richard. Hinawakan ng lalaki sa baywang at ginamit ang sariling bigat nito upang ihagis ito sa kalsadang maputik. Isang marahas na pagbuno ang naganap. Nakipagpalitan ng suntok si Richard, tinamaan siya sa labi, napunit ang kanyang polo, at nalagyan ng dumi ang kanyang mukha, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat suntok na binibitawan niya ay tila sumisira sa 9 na taong pambubulag na ginawa sa kanya ng pamilya ng kanyang asawa. Natakot ang mga tauhan ni Arturo nang makita nilang duguan, ngunit hindi umaatras ang bilyonaryo. Nang makita ng leader na nagkakagulo na at nagsisimula nang lumapit ang mga matatapang na lalaki sa barangay na may dalang mga pamalo, sumigaw ito ng utos upang umatras. Dali-dali silang nagtakbuhan pabalik patungo sa dulo ng looban kung saan nakaparada ang SUV ni Arturo. Hinihingal duguan ng labi at magulo ang buhok. Tiningnan ni Richard ang umaalis na sasakyan. Alam niyang nakatingin si Arturo mula sa likod ng salaming yon. Ang kanyang matalim na tingin ay isang direktang babala sa matanda na hindi na siya ang dating taong madaling manipulahin. Lumingon si Richard at mabilis na lumapit kay Melissa. Hinawakan niya ang mga balikat nito, sinusuri kung may malubhang sugat ito. Nang makita niyang ligtas ito at nanginginig lamang sa galit at takot, hinila niya ito sa isang mahigpit at yakap na puno ng proteksyon. Hindi nagtagal tumakbo papalabas si Leo mula sa bahay. Lumuhod si Richard sa gitna ng maputik na kalsada at binuksan ang kanyang mga braso. Walang anumang pag-aalinlangan sumalubong si Leo sa kanyang yakap. Sa harap ng 12-dosenang mga kapitbahay na tahimik na nakasaksi sa pangyayari, walang pakialam si Richard sa kanyang nasirang damit at sa dugong tumutulo mula sa kanyang labi. Ipinakita niya sa buong barangay at sa mga tauhan ni Arturo na kahit kailan, hindi niya iiwan ang kanyang anak at ang ina nito. Sa loob ng itim na SUV, sa dulo ng kalsada,
Nakita ni Arturo ang pagkabigo ng kanyang plano. Hinampas niya ang manibela sa labis na galit. Ginamit niya ang kanyang telepono. Tinawagan ang kanyang mga abogado. Inutusan niya ang mga ito na ipatupad ang pinakahuling alas na inihanda niya, isang utos ng korte upang ipabalam ang lahat ng personal at pangnegosyosong ari-arian ni Richard dahil sa paglabag sa mga legal na probisyon ng kasunduan ng kasal nila ni Camille. Nais ni Arturo na pilayin si Richard sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang pera. Ang digmaan ay lumipat mula sa lansangan patungo sa loob ng hukuman. Ang pag-atake sa looban ay nag-iwan ng malalalim na marka, hindi lamang sa kariton ni Melissa, kundi pati na rin sa kaligtasan ng kanilang tahimik na buhay. Ngunit hindi roon nagtapos ang paghihiganti ni Arturo. Kinaumagahan bago pa man maghilom ang sugat sa labi ni Richard, isa namang malakas na dagok ang yumanig sa kanyang mundo. Isang formal na abiso mula sa korte ang dumating sa opisina ni Richard. Ang mga abogado ni Arturo ay mabilis na kumilos upang formal na ipatupad ang utos na i-freeze o pigilan ang pag-access sa lahat ng personal na bank account ni Richard, pati na ang ilang bahagi ng kanyang mga pondo sa kumpanya. Ginamit nila ang isang teknikalidad sa prenuptial agreement nila ni Camille. Pinalalabas na ang paglantad ni Richard ng isang anak sa labas ng kasal ay isang direktang paglabag sa mga moral na sugnay ng kanilang kontrata at nagdulot ng matinding pinsala sa reputasyon ng mga negosyo ng pamilya ni Arturo. Ang layunin ng matanda ay malinaw pilayin si Richard sa pinansyal na aspeto upang mawalan ito ng kakayahang ipagtanggol sina Melissa at Leo, at kalaunan ay sumuko sa laban. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-freeze ng mga assets ni Richard. Ang mga pahayagan at business news portals ay puno ng mga artikulo tungkol sa pag-atake ng pamilya ng yumaong asawa. Sa loob lamang ng ilang oras, ang lalaking kayang bilhin ang halos kahit ano ay biglang nawalan ng kontrol sa sarili niyang yaman. Nang malaman ito ni Melissa mula sa mga balita sa telebisyon, agad siyang nakaramdam ng matinding kaba. Nabalot siya ng takot hindi para sa sarili niya, kundi para kay Richard. Sanay siya sa buhay na walang pera. Sanay siyang bumangon araw-araw na hindi alam kung saan kukunin ang pambayad sa kuryente o pangkain. Ngunit para sa isang bilyonaryong katulad ni Richard, ang pagkawala ng lahat ng ito sa isang iglap ay isang napakalaking sakripisyo. Nang magpunta si Richard sa dilaw na bahay ng hapong iyon, sinalubong siya ni Melissa na may mabigat na dibdib. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Richard, ang sugat sa labi na natamo nito sa pakikipag-away sa mga tauhan ni Arturo, at ang gusot nitong damit na malayong malayo sa kanyang dating perpektong anyo. Pinaupo niya si Richard sa lumang sofa at maingat na inihanda ang kanyang sasabihin. Sa isang mahina, ngunit matatag na tinig sinabi niya rito na baka panahon na upang tumigil. Ipinagdiinan niya na hindi niya hinihiling na ibuwis ni Richard ang buong buhay nito, ang kumpanya nito, at ang lahat ng pinaghirapan nito para lamang sa kanila. Ipinaalala ni Melissa na ang tanging nais niya lamang ay kapayapaan para kay Leo. Kung ang pagiging ama ni Richard ay mangangahulugan ng pagkawala ng lahat ng meron ito at ang patuloy na panganib sa kanilang buhay, mas gugustuhin na lamang niyang umatras sila at hayaang manalo ang pamilya, Arturo. Wala siyang pakialam sa yaman. Ang mahalaga ay hindi mapahamak si Leo at hindi tuluyang mawasak ang buhay ni Richard. Tinitigan siya ni Richard ng matagal. Sa halip na sumuko o magalit isang malungkot, ngunit matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Melissa. Hindi pinansin ang panginginig ng mga ito. Sinabi niya kay Melissa na 9 na taon na siyang namumuhay ng may perpektong negosyo, perpektong bahay at perpektong reputasyon. Ngunit sa lahat ng mga taong yon, hindi niya kailanman naramdaman na totoo ang kanyang buhay.
Ang lahat ng perang mayroon siya ay naging pader lamang upang hindi niya makita ang kasinungalingang ginawa ni Camille sa kanya. Ipinagmalaki niya na mas gugustuhin pa niyang mawala ang bawat sentimo sa kanyang pangalan kaysa bumalik sa pagiging bulag na asawa at walang kwentang ama. Hindi siya makikipagkasundo sa mga taong gumagamit ng pera upang bumili ng katahimikan at sumira ng pamilya. Wala nang nagawa si Melissa kundi umiyak ng tahimik, isang iyak ng pasasalamat at labis na pagkabigla na may isang taong handang isugal ang lahat para sa kanila. Kinabukasan, sa tulong ng kanyang matapang at batikang abogadang si Clara, naghain si Richard ng malakas na kontrademanda sa korte. Hindi lamang nila tinutulan ang pag-freeze ng mga assets, kundi inilantad din nila sa harap ng hukom ang lahat ng maruruming sikreto ng pamilya Arturo. Isang emergency hearing ang ipinatawag. Puno ang silid ng hukuman ng mga mamamahayag at mga abogado. Nang pumasok si Arturo, baka sa muka ang pagiging arogante at tiwala na siya ang mananalo. Ngunit hindi niya inasahan ang inihandang sandata ni Clara. Isa-isang inilatag ni Clara ang mga ebidensya, ang resibo ng pagbabayad sa ospital ng ina ni Melissa, na pinondohan ni Camille ang dokumento ng pananakot na ginamit upang itaboy ang mag-ina sa probinsya. At ang pinakamabigat sa lahat, ang recording ng pagbabanta ni Camille, 9 na taon na ang nakararaan. Ipinakita rin nila ang mga medical records at police report mula sa panghaharas at pananakit ng mga tauhan ni Arturo sa barangay kamakailan lamang. Malinaw na ipinakita ni Clara na ang ginagawa ni Arturo ay hindi pagprotekta sa moralidad, kundi isang serye ng extortion, pananakot at paglabag sa karapatang pantao. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ni Arturo habang naririnig niya ang mga ebidensyang matagal na nilang inakalang nakabaon sa limot. Ang kanyang mga abogado ay natameme, walang maisagot sa bigat ng mga dokumentong inilantad laban sa kanilang kliyente. Tuluyang gumuho ang imperyo ng pagmamataas ni Arturo. Binawi ng hukom ang utos ng pag-freeze sa mga ari-arian ni Richard at naglabas ng restraining order laban kay Arturo at sa buong pamilya nito na nagbabawal sa kanila na lumapit ng 100 metro kina Melissa at Leo. Idinagdag pa ng hukom na ang pamilya ni Arturo ay sasailalim sa imbestigasyon dahil sa panggigipit. Nang matapos ang pagdinig, nagkatinginan sina Richard at Arturo. Wala nang pagmamalaki sa mga mata ng matanda. Tanging matinding kahihiyan at pagkatalo ang mababakas sa hitsura nito bago ito mabilis na lumabas ng silid ng hukuman kasama ang kanyang mga tauhan. Kinahapunan ng araw ding iyon, habang nasa opisina si Richard at inaayos ang mga nasirang kontrata, nakatanggap siya ng isang email mula kay Clara. Iyon ay ang opisyal na resulta ng DNA test na ginawa nila ni Leo noong nakaraang linggo. Binuksan ni Richard ang mensahe. Sa gitna ng puting pahina ng dokumento, malinaw na nakasulat ang salitang kumpirmadong kadugo na may porsyentong hindi mapapasubalian. Walang anumang pag-aalinlangan legal na siyang kinilala bilang tunay na ama ni Leo. Pinindot niya ang print button, kinuha ang mainit pang papel mula sa makina at tinitigan iyon ng matagal. Lahat ng pader, lahat ng kasinungalingan, lahat ng hadlang ay tuluyan ng nawasak. Para kay Richard, hindi lamang ito isang kapirasong papel na legal. Ito ang tiket pabalik sa buhay na pinilit agawin sa kanya ng mga taong nabuhay sa kasinungalingan. Wala na siyang aatrasan dahil ang huling haligi ng kasamaan ay bumagsak na. Ilang buwan ang lumipas mula nang tuluyang magiba ang mga banta ni Arturo. Ang malaking balita tungkol sa iskandalo ng pamilya ng yumaong asawa ni Richard ay unti-unting lumamig at napalitan ng mga bagong usapin sa pahayagan. Ang itim na SUV na palaging umaali-aligid sa kanilang barangay ay hindi na kailanman nagpakita. Nawala na ang mga mamamahayag na nag-aabang sa labas ng kanilang bahay at ang makipot na eskinita ng looban ay bumalik sa dati nitong tahimik ngunit masiglang takbo. Mula sa pagiging isang bilyonaryong abala
Sa mga naglalakihang boardroom at perpektong mga mansyon, naging bahagi na ng araw-araw na buhay sa barangay si Richard. Hindi na siya nagdadala ng mga mamahaling sasakyan kapag bumibisita. Mas pinili niyang magmaneho ng isang simpleng sasakyan at pumarada ng maayos sa kanto upang hindi makaabala sa mga kapitbahay. Bawat katapusan ng linggo at kahit sa mga ordinaryong hapon ng Miyerkules, naroon siya sa dilaw na bahay. Hindi naging biglaan ang pagkakabuo ng kanilang pamilya. Hindi ito ang uri ng pag-iibigan sa mga pelikula kung saan agad na nakalimutan ang mga sugat ng nakaraan. Ang 9 na taong paghihirap ni Melissa at ang galit na kinimkim ni Richard ay nag-iwan ng mga peklat na kailangang dahan-dahang paghilumin. Ang kanilang ugnayan ay nagsimula sa isang malalim na paggalang. Natutong mag-obserba si Richard sa mga maliliit na bagay, kung paano timplahin ni Melissa ang kape tuwing umaga nang hindi nagtatanong, at kung paano tahimik na tinatanggap ni Melissa ang presensya niya nang walang panunumbat. Nang hapong yun ng araw ay nagsimula nang bumaba, nag-iiwan ng kulay ginto at kahel na liwanag na humahaplos sa mga bubong ng barangay. Ang kalawanging tarangkahan ng bahay ni Melissa ay maayos na tuwid at pininturahan ng bago. Salamat sa ginawang pagkukumpuni ni Richard noong nakaraang buwan. Ang paso ng pulang bulaklak na dati ay mag-isang lumalaban sa ulan ay nananatiling nakatayo sa hakbang, mas malago at mas masigla kaysa dati. Sa labas sa tapat ng kanilang bahay kung saan medyo maluwag ang kalsada, abala si Leo. Nakasakay ang bata sa isang bagong bisikleta, hindi masyadong malaki. Eksakto lamang sa kanyang sukat. Kanina pa siya pabalik-balik. Pilit na binabalanse ang sarili sa pagpedal habang nakatayo si Richard sa gilid tahimik na nagmamasid at handang umalalay. Si Melissa ay nasa loob ng kusina, nakatayo malapit sa bintanang bukas, naghahalo ng malamig na tsa sa isang pitsel. Paminsan-minsan ay sumusulap siya sa labas, pinagmamasdan ang mag-ama. Nakangiti siya ng tipid, isang ngiting hindi sa pilitan, kundi nagmumula sa isang pusong nakaramdam na ng tunay na kapanatagan pagkatapos ng napakahabang panahon ng pakikipaglaban. Sa labas, mas binilisan ni Leo ang pagpedal. Dahil sa hindi pa siya masyadong sanay humawak ng manibela, habang mabilis ang takbo biglang sumuray ang unahan ng bisikleta nang tumama ito sa isang maliit na bato. Nawalan ng balanse si Leo at mabilis na bumagsak sa sementadong kalsada kasama ang bisikleta. Agad na tumakbo si Richard palapit sa bata. Ang muka ay puno ng matinding pag-aalala. Nakaramdam siya ng takot na baka nabalian ito o nagtamo ng malubhang sugat. Lumuhod siya sa tabi ni Leo at maingat na inalis ang nakadagan na bisikleta. Tiningnan niya ang tuhod ng bata. May maliit na gasgas at bahagyang dumudugo ito dahil sa pagkakaskas sa magaspang na semento. Tiningnan niya ang mukha ni Leo, naghihintay ng pag-iyak o pag-inda sa sakit. Ngunit hindi umiyak si Leo. Dahan-dahan itong tumayo, pinagpagan ng kanyang maruming damit at pinunasan ng alikabok sa kanyang tuhod. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, kundi isang tahimik na pagpapasya. Ang pagbangon na ito ay pamilyar na pamilyar kay Richard. Ito ang katatagan ng isang batang natutong hindi maging pabigat, isang batang lumaki sa isang mundong hindi nagbigay sa kanya ng karangyaan ng pag-arte bilang isang mahina. Tiningnan ni Leo ang kanyang tuhod pagkatapos ay tumingala kay Richard na nananatiling nakaluhod sa kanyang tabi. Isang manipis, ngunit totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala sila sa ilalim ng malakas na ulan, ilang buwan, na ang nakararaan nagsalita si Leo gamit ang isang salitang matagal nang ninanais marinig ni Richard. Sa isang kalmado, ngunit malinaw na boses, tinawag siya ni Leo na Papa at hiniling na tulungan siyang hawakan ang likod ng upuan ng bisikleta upang hindi na siya muling matumba. Natigilan si Richard. Ang pakiramdam ng marinig ang salitang iyon
ay mas mabigat, mas malalim at mas totoo kaysa sa anumang titulong natanggap niya sa buong buhay niya bilang bilyonaryo. Wala siyang nasabi agad. Naramdaman niyang tila may isang malaking bukol na bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga mata ay nag-init at namasa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang labis na kaligayahang hindi na niya akalaing mararanasan pa niya. Tumango siya ng dahan-dahan, pinipigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Tumayo si Richard, hinawakan ng mahigpit ang likuran ng upuan ng bisikleta at ipinuwesto muli si Leo. Nagpatuloy ang bata sa pagpedal habang si Richard ay tumatakbo nang bahagya sa likuran nito, nag-aalalay, hindi bumibitaw hanggat hindi sigurado na kaya na ni Leo na mag-isa. Sa bawat pag-usad nila sa kalsada, naramdaman ni Richard na unti-unting napupunan ang bawat araw, buwan at taon na nawala sa kanila. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood sila ni Melissa. Ibinaba niya ang kutsarang ginagamit panghalo ng tsa at inilapat ang kanyang palad sa mainit na kahoy ng pasimano. Tinitigan niya ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang lalaking naging biktima rin ng kasinungalingan, at ang lalaking nagpatunay na kaya nitong isuko ang buong mundo nito para sa kanyang anak. Hindi pa perpekto ang lahat. Marami pa silang aayusin at maraming sugat ang kailangan pang paghilumin. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Richard at si Leo na nagtatawanan sa ilalim ng ginintuang sikat ng dapit hapon, alam niyang ang pinakamahirap na bahagi ng bagyo ay natapos na. Ang lalaking kumatok sa gitna ng unos ay hindi na umalis, at sa pagkakataong ito, hindi na niya kailanman isasara ang pinto.